under Nationalista Party? Yes. Ako'y nagpapasalamat sa Nationalista Party na binigyan po nila ako ng Certificate of Nomination. Sir, why not PPP? We still have a case sa Supreme Court. That's why pinayagan ako ng Nationalista Party to use their CONA kasi ang recognized ng at the COMELEC level is the other faction of PDP. Sir, can you talk to us about the circumstances of your running as first district representative? We understand kasi that you're allied or used to be an ally of incumbent Mayor Marcy Chodoro. Well, una sa lahat, Marikina is actually my hometown. Sabi ko nga sa mga kababayan ko ron hindi lang ako dito lumaki sa Marikina, dito ako tumanda sa Marikina. So, mahal po namin ng Marikina. Ako'y nakapangasawa rin ng taga Marikina. Tapos kami ay naanyayahan na tignan ang posibilidad na tumakbo bilang kongresista ng District 1 of Marikina. Sa panahon na yun, umiikot kami, napamahal sa amin yung distrito. Nakita namin na marami rin kami magagawang tulong as legislator and at saka as using our connections, our network, kasi galing naman tayo sa national. So malaki ang tulong na maidadala natin sa District 1 of the City of Marikina. Particular na anong tulong po na gusto niyong dalhin? Well, number one, yung sapatos, industriya ng sapatos. Ako as a senator, involved ang Senate kasi sa mga free trade agreements Nakikita ko doon na yung sapatos is dapat pwede tayong mag-benefit sa free trade agreements natin na pinasok in treaty form. So siguraduhin ko yun na yung industriya ng sapatos sa Marikina mabuhay muli. And of course, the problem ng baha, this time ako 2 times ako nabaha sa Marikina. Sila Kat 2 times din sa lugar nga namin sa Provident. So at least this time focus dun po sa issue po ng baha. Tapos ngayon na naging familiar na kami sa issue sa Marikina, malaking utang ng lungsod. In fact, pagka i-per capita mo, utang ng city divided by population ng city, I think one of the highest ng the City of Marikina. So kailangan ng focus po, tutukan na yung fiscal management sa lungsod ng Marikina. At maybe as a congressman, makakatulong po tayo dyan. Sir, how's your relationship with Mayor Marcy, and how would you navigate your campaign given that you have an incumbent mayor running for a congressman? Well, we will just I will present myself as to the people of Marikina as an alternative kasi kami naman ay yinaya ni Mayor Marcy na tumakbo dyan sa District 1 at as a matter of fact, as a show of good faith, sabi niya, lumipat siya sa District 2 para dun siya tatakbo. Tapos kahapon nata nag-file for District 1. O di sabi ko tuloy na lang yung plano. We will just show the people that there is an alternative, bagong politika na we have to respect our word. Dapat may word of honor tayo. Kasi kung parating ganyan sa ang politika natin, hindi aasenso ang bayan, hindi aasenso ang bansa if our leaders and politicians have no word of honor. Sir, why are you a better alternative? Well, yung isa, naging 9 years congressman, ako naging 12 years senator, so I'm a lawyer, yung isa is not a lawyer. Well, siguro sa tail of the tape, may laban naman tayo. Pero sa nagkausap na po kayo ni Mayor Marcy? Obvious na hindi kasi parang nag-file nata siya kahapon for the same position, position I am filing for. So, kailan sir yung last discussion nyo? Wala na. Kasi marami na kami napansin, like for example yung mga leaders niya, parang inaaway na niya pag nakikita sa nakasama namin. So you were Tapos surprised?
You were surprised. We were surprised because ang transfer niya sa District 1 is September 26, 2024. Mga 1 week ago lang yun. So, we were surprised.